galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa Asenso! Ito ang Agri Asenso. Agri Asenso. Techno tip number 1 tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Agricultural Training Institute o ATI ay isa sa siyam na bureau ng Department of Agriculture na nakatutok sa pagpapalago ng kaalaman at kasanayan ng mga extension workers, magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Bukod sa tradisyonal na pagsasanay, tampok din dito ang digital agriculture at iba pang modernong teknolohiya sa agrikultura. Sa ATI, makabagong pagsasaka ay katuwang ng magsasaka. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Okay, narito na mga kababayan ang ating Agri Asenso para sa ating special na panauhin. At ang atin hong magiging paksa ngayon at ibibida sa ating mga kababayan. Siyempre yun hong mga dapat abangan sa ika-39 o ngayong ika-39 na anibersaryo na ng Agricultural Training Institute. Okay na ba? Nasa linya na ba natin yung ating panauhin? Sige. Mga kababayan, nais ko pong ipakilala sa inyo at pasalamatan ang napaka-importanting panauhin natin ngayong hapon na tayo po'y pinaunlaka kasama po natin sa programang ito ang atin pong pinagpipitagan ng Assistant Director ng Agricultural Training Institute. Wala pong iba kundi si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Kayo po ngayon ang aming panauhin. Ayan. At ma'am, yung audio niyo po yata. Opo, ayun. Ska Henry, actually po si Director Rem dapat ang makakasama po natin ngayon ang aming director sa ATI. Yun nga lang po ay medyo masama ang pakiramdam dahil ka Henry mga alas 2 na po kaming dumating galing ng Bohol. Kaya yun. Oo, di balit kayo naman ay kakatawan sa kanya at ito na nga po ang ating paksa. Okay, siguro magsimula ulit muna tayo. 39 years. Kaunting history lang, ma'am. Kaunting rewind lang ng kaunti.
paano ba nagsimula ang ATI? Paano ba nagkaroon ng ATI at ano ang naging wisdom? Ika nga, bakit na itayo po ito? Actually ka Henry, ang ATI ay galing sa 3 ahensya prior 1987, no. Kami po yung Bureau of Agriculture Extension, yung mga extension workers po noon na na-devolve sa local government units ay under ng BAEX. At may isa pa yung Philippine Agriculture Training Centers, no, at yung sa training ka Henry, pinagsama yung 3 ahensya na yon, kaya naging ATI kasi nagkaroon ng devolution ka Henry. Ito yung inilagak yung ating mga extension workers sa mga local government units. Kaya nabuwag po ang Bureau of Agricultural Extension, nabuo naman po ang Agricultural Training Institute. Yung institute kasi kadalasang naririnig natin parang associated yan sa mga eskwelahan, sa mga nagkakandak ng mga, of course, ng mga pagtuturo, kasanayan. Kanya, tama ba yun ma'am? Training Institute, talagang naando na lahat. Yung nabuwag, pinag-isa na lang, pinalawak pa. Ano po? Yes ka Henry, kasi nga yung extension workers natin na-devolve na sila, no? Under na sila sa local government units. Pero kailangan pa rin kasi silang sanayin. Hindi kasi ang pagsasanay kasi hindi lamang minsanan. So, kailangan tuloy-tuloy ang pagsasanay ng ating mga extension workers para mas makapagpalaganap din sila, no, ng technology sa ating mga farmers. So, kaya po kumbaga ang unang mandato talaga ng ATI ka Henry ay sanayin ang ating mga extension workers. At malaki ang inyong papel na ginagampanan kasabay ng paglago ng teknolohiya sapagkat kung dati ang pagsasaka ay hindi ganun kaselan at hindi ganun ka-technical. Ngayon talagang hindi na po pwedeng hindi ka mag-aaral kung gusto mo talagang at magse-seminar. Kung gusto mo talagang umasenso ang iyong sakahan, at yan ang inyong ginagampanan, ang sanayin, turuan, dagdagan ng kaalaman ng ating mga magsasaka. And ngayon 39 going to 39 going to 40 pala, going to 40 pagka 39 na tayo, tama ba? Oo, ma'am. Yes ka Henry. Bali, actually, panimula pa lang ito, no, yung 39 years. We're also preparing, naghahanda din po kami kasi isang milestone yon para sa amin sa ATI ang maging 40 years, no. So, ngayon ka Henry, yung sa ika-39th year natin, ano mga activity? Yes po. Marami kaming naka-line up. Yes ka Henry. Bale, yung extension and training roadmap ng ibang mga priority commodities kagaya ng palay, mais, coffee, coconut, cacao at saka dairy ay ilo-launch natin, no? Yung ating ano ba yung gagawin kumbaga ng extension at saka ng training para sa mga commodities na to. So yun yung ilo-launch. Meron din kami yung binuo namin yung isang compendium ng mga extension policies magmula nung 2022 hanggang 2025 kasi ang dami na rin pong naging policies on agricultural extension at marami pang isinusulong ka Henry sa Senate at saka sa Congress, no, para mas ma-strengthen kasi alam naman po natin yung naging problema mula nung na-devolve yung ating mga extension workers. So gusto nating gusto ng departamento na palakasin ito. Ma'am, and of course, Henry, kunin ko lang yung may launching kami na dalawang... Yes, ma'am. Yung devolvement lang, bahagya lang. Yung devolvement ba, kasi yung iba, parang ang nababanggit buti pa nung hindi pa nade-devolve. Mas maganda nung hindi pa nade-devolve. Ano ho ba, kailangan ba nating maibalik sa dati o okay na ba yung devolvement? Kasi marami ako narinig, sayang, dapat hindi na kasi na-devolve. Parang ganon.
May mga problema, Ka Henry. Yun ngayon yung isa sa mga pinag-aaralan ng ating Senate Committee on Agriculture and Fisheries sa pangunguna ni Senator Kiko Pangilinan. Kasama kami dun sa mga tinatanong tungkol dito. Actually, may ibang studies na rin po na nagawa ang ATI tungkol dito. May mga problema. Kasi nga po parang naputol. Alam niyo po yung may mga programa sa Department of Agriculture pero hindi naman kanya yung tao na nandun sa ating mga local government units, no? So minsan nagiging discussion natin yon dito sa dito sa Agri-Asenso. So may ganong problema pero meron din naman kasi wag nating alisin na may mga local government units, Ka Henry, na successful naman sila. No, lalo na kung ang priority ng LGU ay agriculture. So medyo nahihirapan lang tayo pag hindi agrikultura yung nagiging priority ng LGU. Pero kasi ma'am, ito naman na pag-uusapan natin na rin ng mga nakalipas na taon. Siguro, it's a common observation na most of the LGUs, with all due respect to some, ay infra kasi yung concentration. Talagang maganda naman sapagkat of course gusto rin ng tao ng tulay, ng kalsada, ng lahat ng I don't know kung based on data ng DA ninyo sa ATI kung ilang sa buong Pilipinas kung ilang porsyento ng governor at mayor ang talagang focus into agriculture. Hopefully sana, hindi ko alam, wala akong background, pero sana ma'am marami rin ang yumayakap sa agrikultura at nagiging katuwang ninyo. Kaya kasi yung ibang nakakausap nating magsasaka, whether the LGU admit it or not, talagang minsan, with all due respect, minsan napopolitika, hindi napaprioritize, napapabayaan. Kaya yung sabi na, ibalik na lang sana sa DA lahat ng lahat ng control. But of course, mabuti that you have a dialogue with the Senate Committee naman on Agriculture. Yes, Ka Henry. Actually, sa Lunes ay magkakaroon din ng pag-uusap tungkol dito, of which naimbitahan ang aming director, no? And siguro, Ka Henry, gusto ko lang i-share na meron kaming study sa ATI, yung benchmarking ng agriculture extension system sa buong Pilipinas. So, pag natapos yun, Ka Henry, nabuo yung benchmarking na yun, yung report nun, ay i-share natin yon sa inyo. Kasi isa pong pag-aaral yon na talagang tinanong ang ating mga LGUs. Ano ba ang ratio ng farmer sa extension worker? Kagaya nga na nabanggit ko, kagagaling lang po namin ng Bohol. And ang laki, no? May mga LGUs na 1:2,000 ang ratio. Meron din namang isa LGU doon na 1:100 o di kaya 1:200 farmer. So, yun, ideal yun. Pero dun sa mga LGUs na 1:2,000 na extension worker vis-a-vis farmer, medyo mahirap yun, no? So, may ganun kaming pag-aaral, Ka Henry. I-share namin yon once na buo po yung report. Very very helpful ang mga extension worker natin, ma'am. Talagang, hindi matatawaran po ang kanilang mga kontribusyon. Ma'am, sige po, ano pa yung mga nakahanda pong mga activities and mga nais ninyong i-launch on this 39th? Yes, Ka Henry. Meron din, ito gusto namin i-emphasize, meron kaming launching ng mga success story po natin. Ito yung mga naging successful natin na mga kabataan, Ka Henry. Yung mga nai-interview natin na youth in agriculture, yung sa organic farming, no? Yung YEPOA. So may nabuo tayong isang libro para hindi naman nila sabihin na datos lang yan. May mukha. May kwento, may istorya ang bawat kabataan para maging inspirasyon din sila. Tapos yung isa naman, Ka Henry, yung Easy Agri, ito yung mga, may scholarship kasi sa ATI, yung 4-year course na agriculture. So yung may mga nagtapos na batch. So meron kaming mga inspiring naman na mga narrative ng mga nagtapos na scholars ng ating ATI. And of course, some infrastructure, yung mga unveiling natin ng
mga capital outlay namin na gagawin this year. So yung at ang isa sa gusto kong banggitin, yung Techno Hardin. So i-develop namin, Ka Henry, yung demonstration area namin ng urban agriculture technologies dito sa ATI. Para kung sino man yung gustong pumunta, may nakikita sila. Kasi to see is to believe God, diba? So may demonstration site po tayo dito sa Quezon City. Establish natin yon. Sisimulan din po namin yon this year. Ma'am, meron lang akong isang isa-suggest ko total panimula ito ng bagong mga taon na inyong tatahakin. Kasi di ba ang Department of Health, although ito'y under na rin naman ng mga LGU, meron sila BHW, Barangay Health Workers. Barangay Health Workers. Posible kaya na magkaroon din ng Barangay Agriculturist Worker? Barangay yung para bang isang i-appoint din ni Barangay Chairman, ipapatraining sa ATI, tapos siya naman ang magbababa ng mga knowledge sa mga barangay, sa mga tao. Kasi yung maganda naman yon, yung cooperatives, yung mga association, yan talagang ano na yan sa inyo, yung mga may-ari ng farm, yung mga gustong yung mga mag-alaga yung gusto magpalaki ng farm. Pero ngayon kasi ako ang talagang pangarap ko yung yung kahit yung mga bahay-bahay lang ay maingganyo, matuto, masanay. Sapagkat kahit dami ako nakikita, ma'am, ng mga bahay na ang gaganda ng lugar, walang tanim. Ang gaganda ng paligid, walang gumagalang manok, walang gumagalang itik. Tapos dumadaing ng ulam. Pumupunta sa bayan para lang bumili ng isang taling sitaw, isang taling kangkong. Di ba, ma'am? Baka lang sa ninyo kay the Senate Committee on Agriculture, magkaroon din tayo ng ganung konsepto na bakit di tayo maglagay din ng barangay agriculturist na doon sa barangay ititrain natin. Sige, tapos pag uwi niya, ikakalat niya yung information and learnings para ma-multiply, mas ma-localize. Opo. Baka lang po kung sakali. Henry, tama. Kasi nabanggit nyo yan, may bago kaming programa this year. No? Kaya po kami galing ng Bohol. Kasi sinimulan natin, Ka Henry, kasi kung matatandaan mo, may sinabi si Secretary Laurel na magde-deploy ang Department of Agriculture ng extension workers sa mga bayan-bayan. So, simulan muna natin, Ka Henry, sa bayan-bayan. Kasi, gaya nga na nabanggit ko kanina, saan ka naman nakakita na 1:2,000? Kahit ano pang gawin na extension worker, hindi niya kayang galugarin yung mga magsasaka sa area niya. So, meron kami tinatawag, Ka Henry, last year lang po ito na-develop at nakakatuwa kasi pinondohan po ng national government, no? May binigay silang pondo sa atin. Ito yung tinatawag naming DA Reach program. So, magkakaroon po muna tayo. Ito yung mga empleyado ng DA. I-deploy natin sila, Ka Henry, sa mga nayon, no? So, may mga or bayan, no? Municipality lang muna. At least madagdagan yung extension workers sa mga munisipyo. And hopefully, gaya nung binanggit mo, kung kasi ideal talaga yun, Ka Henry, yung isa bawat barangay, no? Isa bawat barangay. So, kasi nakita, Ka Henry, yung lalo na sa administrasyon nila, Secretary Laurel, nakita nila yung importansya ng extension. Yun nga yung BAEX, yung laging sinasabi ng isang opisyal namin, yung BAEX days daw na may nakamotor, alam na agad na, andyan na yung extension worker, may magtuturo na. Yung ganon. So, gusto nating ibalik yon kasi yung mga technologies, kailangan may ipaabot talaga sa ating mga farmers. So, Opo.
Sinimulan namin ka Henry yung initial training. Meron po kaming mga na-identify na, no? And initially may 7 rehiyon na kami this last year na nag-start at nagtatapos ng mga training nila. Bali 1 buwan ka Henry yung training nila, no? At pumunta talaga sila sa mga area, sa mga barangay. So yun po, may yung tinatawag namin na DA Reach program. Ito po yung pagpapalakas ng extension sa mga bayan muna. And hopefully, gaya ng nabanggit nyo, sana umabot sa mga barangay. Opo, sapagkat nasa barangay ang laban eh. Nasa barangay ang ugat ng kahirapan. Nandiyan sa barangay ang talagang ugat ng gutom, kawalan ng nutrisyon, kakulangan ng nutrisyon. Pero kayang sagutin eh. Madami tayong mga ilog na pag nalinis, pwede mo lagyan ng mga fingerlings, madami tayong mga, ang daming, alam mo ninyo yung nakatiwangwang na lupa, nakakapanlumo eh. Kasi nadyan ang buhay eh. Siguro lang yun nga, kulang sa encouragement. But with that development, ngayon pa lang nagpapasalamat na po tayo sa inyo po dyan sa ATI at saka sa DA. And aside from that, ma'am, doon muna tayo naman sa tagumpay ng 2025 para naman din mabalita natin. Tama ma'am, no? You conducted 997 training batches. Can you add information on this, ma'am? Ano pa ba yung mga 2025 we can say success? Yes, thank you ka Henry. Bali si ATI kasi may network siya ng 16 na training centers nationwide. Ito po ay matatagpuan sa mga rehiyon at meron kaming isang international training center on pig husbandry. At itong mga training centers po natin ay nakapag-conduct po ng kulang-kulang 1,000 training batches na kung saan nakapag-train po tayo na around 36,000 na mga participants. Both mga extension workers po ito at mga farmers. Pero ka Henry, syempre sa dami ng ating mga magsasaka ay hindi pa rin talaga natin totally naaabot. Kaya ka Henry, kami po ay nagsa-certify din, no, ng mga learning sites for agriculture. Ito po yung mga nagiging guest natin dito sa Agri-Asenso na tumutulong po para sa ATI para abutin yung ating mga magsasaka. So sa ngayon po ay meron kaming around 2,000 na certify na learning site for agriculture na tumutulong po sa ATI para sa aming extension and training activities. So sila po ang katuwang natin, no, sa pagpapalaganap ng informasyon at pagsasanay. And of course, bilang bahagi ng ginagawa ng ATI ay nag-produce din po kami ng mga information materials. Ito yung ating Agri-Asenso. At syempre kasabay nito yung pag-embrace ng ATI ng digital. So may e-learning na rin po kami. Yung lagi ko pong ina-announce sa inyo every Saturday. Sa ngayon po ay meron tayong around 35, no, na free po ito, wala pong bayad, ng mga e-learning courses kung saan merong around 23,000 na graduate na po dito sa ating mga e-learning courses. So, yon ka Henry, out of the 2,000, around 200 po ang na-certify po namin last year na mga learning sites for agriculture. And of course, meron din po tayo yung programang AgriKids. Ito po yung paggamit, no, paggamit ng mga learning materials para sa aming mga kabataan. Naging ka-partner po namin last year ang World Vision at initially na-implement po namin ito sa Malabon at saka sa Pangasinan. And hopefully ay ma-implement na po namin siya nationwide, no, yung ating AgriKids program at hopefully ay makatuwang din po namin ang Department of Education dito sa bagong programang ito ng ATI. Yeah. And partly din po yung sa youth ka Henry, yung para ma-encourage natin ang ating mga kabataan. So meron po kaming internship program locally, you know, so yun yung sa organic agriculture at meron din po tayong international, yung sa Japan, sa Taiwan at saka sa Israel. So, yan lang ang ilan sa mga programa po ng
Alam nyo, ma'am, sa college, I don't know, siguro naman na tama lang din pag-usapan. Meron pa tayo kasi mga subject, yung mga life and works of Rizal. Maraming mga subject na pag yung mga college students ay tinanong mo, para bang hindi lang nila matanggihan, ayaw na nilang kuning kurso, ayaw na nilang isama sa curriculum. Hindi ko alam kung posibleng sana, ma'am, meron ding isang kurso na part ng college curriculum about agriculture. Hindi ko alam kung paano ninyo ipipihit yun with the CHED, kung high school DepEd. Kasi baka pwedeng kahit baka makakatulong lalo to encourage para yung isang college students pagka-graduate niya, kung hindi man siya makakuha ng anumang kurso o meron siyang baon na pwede niyang pagsimulan sa agrikultura. Kasi di ba meron tayong mga units sa college na kinuha 3 units, 6 units, 5 units na somehow nakapakinabangan natin nagagamit natin ito very useful. Baka lang, medyo pasensya na kayo. Maganda yata ang gising ko. Marami akong nakukuhan. Kasi onward... Maganda yan. Baka lang sakaling sa kwentuhan ni Secretary Laurel at saka nung ating CHED chairman mapaghuntahan yung gano'n na bakit hindi nga natin maglagay ng maski isang 3 units ng kurso ng tungkol sa agrikultura sa college. Diba? Hindi naman masama. Parang magiging general education course, parang gano'n. Yes, ma'am. Lahat. Yung gano'n. Lahat kukuha. Kaya nasa IT ka, kaya nasa sciences ka, yung gano'n. Magandang panukala. Sige ka, Henry. Diba? Kasi tamang-tama po, magkakaroon ng meeting ang aming secretary at ang CHED. So, lalabas natin. Pero ka, Henry, di ba, tanda mo, ewan ko, kung magka-batch ba tayo or halos magkasing taon. Di ba ka, Henry, nung high school ka ba o elementary, meron tayong gardening? Ma'am, practical arts and home economics ang aking inabot. Pero hindi, ma'am, at saka unang-una, nung mga panahong yun, pala at asarol pa lang ang pinag-uusapan natin kasi. Di ba? Actually, kahit siguro kung mai-include sa college, yung digital agricultural marketing, baka, di ba? Baka pwedeng yun ang mai-include sa kung paano matuturuan yung mga college student to market digitally the agricultural output. I don't know. Pero baka sakali lang kung sakaling maisama kasi onward kayo sa 39, 40 and Sige. Opo. Gusto ko yan, ka Henry. Gusto namin yan. Kasi ang pagkain, concern naman yan ng lahat. Opo. So, bakit hindi tayo mag-produce ng ating kinakain? Yes. Yun. Okay, ma'am. Commercial break lang kami rin. Dagdagan pa natin ang ating mga plan and accomplishment right after the break. RH number Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon
sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes ay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Maraming oportunidad at serbisyong handog ng ATI para sa ating mga magsasaka at kabataang nagnanais sumabak sa agrikultura mula sa specialized training sa agri-fisheries, digital farmers program, internship sa Taiwan, Israel at Japan, hanggang sa scholarship programs tulad ng Easy Agri at EDGE. Siguradong may programa para sa lahat. Kasama rin ng ATI Learning Sites for Agriculture, Private Agriculture and Fisheries Extension Service Providers at iba pang partners sa sektor. Sa ATI, tuloy-tuloy ang serbisyo para sa mas maunlad na agrikultura. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, thank you, Ma'am Nyet. Balik po tayo sa Himpapawid. Ma'am, yung kanina yung capacity building, yun din ang isa sa inyong pinagtutuunan ng pansin. Ngayon, mga kabataan din ang inyong focus. Talagang gusto ninyong paigtingin yung kampanya ninyo,
para sa mga kabataang agrikultura. Ano po yung mga future plans and of course na mga nasa pipeline ng ATI? Yes, para po sa ating mga kabataan, gaya ng nabanggit ko, meron na po kami yung regular namin, which is yung local internship program for youth in organic agriculture. Ang maganda doon ka, Henry, from 150, tumaas ang target natin for this year, magiging 320 na po. So para mas marami pa po tayong maengganyo. And then of course, yung sa Japan, sa Taiwan, at saka sa Israel. And madadagdagan pa kami, ka Henry, ng 2 pang internship program. Ito yung para sa ating mga kabataan or anak ng mga magniniyog, no, na hindi lang production kundi yung entrepreneurship ay matutunan na rin nila. Plus yung Maya program. So ito yung mentoring agri youth program. Balik magi-intern din sila, ka Henry, both in offices, no, para ma-expose sila sa iba't ibang mga opisina ng Department of Agriculture, yung mga research stations po natin, and yung enterprises din. Kasi gusto nga natin ang pag-iisip na ng ating kabataan is may negosyo sa agrikultura. So tuloy-tuloy pa rin yung ating Israel, Taiwan, and Japan. Papaano po uli makakapag-apply yung ating mga kabataan at sino po uli ang qualified just in case maraming interest na nakikinig ngayon? Yes po, 18 to 30 years old ang qualified. Yan po ang definition natin ng ating kabataan para po kay Japan, Taiwan, or Israel. Ang pagkakaiba lang po, sa Israel, kailangan college graduate kayo ng agriculture. Sa Japan at Taiwan po ay hindi naman siya required. And na-entertain din namin ang ating mga out-of-school youth. No? So, lumapit lang po kayo sa ating pinakamalapit na regional training centers or sa Facebook page po ng ATI. Ayan ako, ang daming magagandang mangyayari at ang daming magagandang plano pa ng ATI at Department of Agriculture, lalo na para sa mga kabataang Pilipino, na malaki ang magiging partisipasyon at bahagi sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa ating pong bansa. Kaya salamat naman sa inyo, lalo po sa mga pa-scholar na yan. Sana samantalahin yan ng ating mga kabataan at sila'y matuto at makapagbahagi rin ng kaalaman. Ma'am Nyet, alam ko marami pa tayong pag-uusapan. Di naman ito lang ang episode natin, but of course sa mga susunod na araw ay atin pa rin ibibigay yung mga plan and accomplishments ng DA at saka ATI. But in the meantime, salamat po ng marami sa inyo sa pag-uulat pa rin at advance happy 39th anniversary. Ayan. Maraming salamat. Yes, maraming salamat, ka Henry. At tuloy-tuloy lang po sa pakikinig sa Agri Ascenso dahil tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa DZRH. So, ka Henry, itutuloy ko na yung ating libreng online courses sa learning portal, sa ating ATI learning videos, YouTube channel po natin sa ATI Central Office at yung aming social media pages. Hanapin lang po at ATI Interactive. At para sa iba pang katanungan na topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang po. Happy anniversary sa ATI. Maraming salamat, ka Henry. Maraming salamat, Ma'am Nyet, ang Assistant Director ng Agricultural Training Institute. Naging kasama natin at panauhin sa hapong ito sa ating Agri Ascenso hanggang sa susunod na Sabado. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso. This time Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic